welcome to another video. Kakatapos lang natin magbuhat. Kasama natin. We are not in our house. Sa bahay tayo ng kaibigan natin. Ayan. Nag-home gym lang kami. We were the first one to create our own home gym back during lockdown. Ayan. Si Gilson, friend natin. Remember the LC? Yan, kanya yan. So today, biglaan. I wasn't planning on vlogging kasi workout day camping ngayon. Kakabuhat lang namin. May BYD Shark pala siya, hindi ko alam. Buti, dala ko yung pang-vlogging natin. You know, di ba? Mainit na mainit ngayon to. Yung nag-release to, I could remember everybody was excited about this one. Kasi nga pag pick up, we are a pick up country at ang uso sa atin, Hilux, Strada, ano pa ba? Mazda, BT50, Navara, yung medyo premium, ano pa ba? Yun lang naman, oh. So, ilan lang sila. Tsaka being a pick-up country, konti lang ang players. Si Hilux, si Toyota ang number one. Ang alam ko, or the most popular one. So, yung ini-introduce na ng BYD dito, yung nagpaparinig na sila that this will come in the Philippines. Everybody was excited. And I can see why. Una-una yung itsura niya. Ang laki. Si Ranger pala. Sorry, nakalimutan ko. Ford Ranger, sikat na sikat din sa atin. Ang daming meron. Poging-pogi din ako doon. No? Actually, medyo kahawig nga ni Ford Ranger to. O Raptor. Diba? Yung headlight niya, squarish. Pero, hindi naman masyadong ginaya. Diba? Ang problema ko kasi sa mga China cars, minsan yung design nila, sobrang ginagaya nila yung mga sikat. Yun lang yung downside for me. Pero ito naman, hindi naman. Meron naman siyang sariling styling. Ang lapad, lalaking lalaki. Ang taas. Ayun, ang taas, oh. Double wishbone, no? Independent suspension. Dalawa. Kaya very comfortable, sabi ni Gilson. Happy siya dito. Isa siya sa mga pinakanaunang nagkaroon ng Shark. Bumili na siya. Nagtatransfer na siya from ICE, internal combustion engine, to electric. Papunta na ron. Ito kasi still has the engine, di ba? So, ayun, no? Kahit ito parang Raptor yung grill. No? Tapos yung ride down nito, sabi ni Gilson, sobrang sarap. Wala kang maririnig na kalansing. Alam mo yun, yung mga may ingay sa loob. Wala, tight na tight daw. So, kotseng-kotse. Ito, sa likod, naka-double wish independent suspension yan. Kaya maganda ang ride. So, makakasakay ka daw sa likod niyan. Hindi matalbog. All-wheel drive. The Shark 6. Tapos may tambucho. Ayan. Kita yung tambucho. Kasi may makina pa. No? So, ikot lang ulit. BYD Shark. Ito, maraming may gusto nito. Dalawa. May advance, may premium. 2 million, almost 3 million ata yung premium. Or 5? Sorry, nakalimutan ko na. Kanina lang ako nagbasa-basa AI kasi hindi ko naman alam na may Shark dito. So, biglaan. No? Mas mahal ata sa Hilux. I think so. Or mas mura ba? I don't know. Mas mahal ata sa pickup. Pero, ang daming ino-offer kasi ng coaching to. Unang-una yung powertrain natin. Diba? Silipin natin yung powertrain. Walk through muna. Ayan, no? May gasolina ka pa. Tapos, ito ata standard na to. Hard top cover. So, naka-cover na siya, which is very, very nice. Siyempre, ayaw mong expose to. Tapos, paano buksan to? Hindi ko alam paano buksan yung bed natin. So, you can put your, ayan. You can put your stuff here. Nakalock kasi. Sige. Ito pala, may pindutan. Tapos ang lapad niya, ang taas. No? This is the Cosmos Black. 3 lang ata yan. Mayroong tipsy blue. Tapos may white ba yun? Kalimutan ko. Pero ito yung loob niya. Red stitching. Leather naman. Gustong gusto niya. Sorry, medyo madumi kasi ginagamit nila to. Meron silang farm sa Tagaytay, Kalay. Yun yung parang camping resort na napuntahan na namin yun. Nagawa natin ng video yun. So, it's in Nasugbu. It's in front of Canyon Woods. So, parang bundok na idea. Tapos sa gitna, may camping site dun. Pwede kayong mag-camp. Maganda. May camping, may mga tents na sila. So, ito yung dinadala niya twice a week. Doon, layo. More than 100 kilometers yun, no? So, ito yung loob. It's my first time also seeing the inside of the Shark. Punga tayo.
3 people can sit. Laki. Ang taas. I'm 5'10". Taas. No? Siyempre, medyo luxury na to. May aircon ka sa likod. Tapos yun may upuan, no? Ganda ng upuan. Sporty na sporty, no? Kaya no, love it or hate it, yung China lumalaban talaga. Oh, yan yung loob natin. Wala ka naman makikita kundi yung massive 16-inch na screen na yan. Tingnan mo yung aircon vent, parang Ford yung itsura. No, parang Ford na Everest tsaka na Ranger. Ayan, very rugged din ang feel ng Otong to. Ito parang Audi, oh. Oh, tama yung mga switch na yan. Talagang may elib ka rin talaga, eh, no? Yung ilaw na yan, parang sa aeroplano. Komportable upuan sa likod, hindi matigas. Kasi lubog siya, oh. Na-adjust ba to? Electric, parang wala naman ata. Pero, ang komportable na upuan sa likod. Grabe rin talaga. Ang lambot. Oh, ventilated. So, pwedeng malamig. Yung control siguro na andun. No? Ayan, so ito yung likod. I'm amazed. May handle ka pa dito. Talagang may laban. Very comfortable. Pwede mong gawing sasakyan na daily. Hindi siya yung pickup na matagtag, matalbog, no? Kasi nga yung suspension system natin dito is the double, yung wishbone, independent wishbone. Hindi siya lift spring. Normally yung mga pickup naka-lift spring, no? Pero ito independent. Ganda pa na stepboard niya. Oh, solid. Yung antena, sharp. Di pa tapos eh. Wait lang. Iipin natin yung engine. Gaan ng, patawag dito, trunk ba? Ah, hood, sorry. Yung gaan ng hood. Gaan niya. Fairness. Tapos naka-auto struts na rin. Ayan, pinagtalunan pa namin ni Gilson yung engine. Kasi all the while, akala niya, yung engine is responsible for charging lang ng battery. Diba? Electric na to. Dual motor yan, ha? Yung pa isang in-offer nito, dual motor. Harap likod data. Kaya siya sobrang lakas. Ang lakas ng coaching to, sabi ni Gilson, nagulat din siya. And, si Gilson, hindi car guy yan. Sa kanya ang kotse, panggamit lang talaga, no? Businessman eh. So, ito akala niya yung engine, pang ano lang, charge lang niya yung battery. Pag nag-20%, diba, 30%. So, akala niya, hindi niya yung engine, hindi pinapatakbo yung kotse. Sabi ko, hindi. Sabi ko, gago, pinapa-andar niya yung sasakyan. Sasaluhin niya yung battery. Pagka hindi na kaya ng battery. So, nakadikit pa rin sa gulong yan. So, yun. Ngayon lang yung nalaman na ganun pala. So, kakatawa lang. Just sharing my 2 cents kanina. Pinagawa yan namin eh. So anyway, ito yung makina niya. DMO. So 1.5 liter na lang. Mga makina ngayon, paliit ng paliit. 4-cylinder. But look at that big ass turbo. Ang laki ng turbo. Diyan kinukuha yung power niya, no? So ang power na itong Otong to is 400, almost 430. Tama ba? 420 combined. The dual electric plus the gasoline engine, 400 horses sa pickup, no? Raptor level na. Ilan yung torque? 600 torque ba? So, lakas ang towing nito. Pero yung battery madideplete syempre. Anyway, you have the engine to salo just in case maubusan ka ng range. Kaya ito pang long drive pwede. So, parang total combined range would be 800, no? Yung iba, sabi, umabot na 1,000. Hindi natin alam. Pero ito, out of town mo. Ito nga, ginagamit nga nila to sa Nasugbu eh. Sa Canyon Woods. Twice a week. Tignan mo naman, ang dumi na. Diba? So, wala pa siya pinapagawa. Dito, syempre, being a brand new car, okay naman daw, happy siya. Lalo na sa ride and power. Sobrang lakas na talaga. Doon siya na e-elib sa lakas, no? Yan yung itsura. Ito, tinan mo. Proof na gamit niyong auto. So, pudpud na. Diba? 2026, pudpud na. Talagang binili niya to para sa farm use. So, hindi lang forma. Farm use. So, gamit na yung gulong. Ang ganda rin na style ng gulong yun. 18 yan, ha? 18. Diba? Wala ka nang gagawin, eh. As is, yun na yun. Pati pala yung plug-in ba to? Plug-in nga ata. Plug-in to. So, AC, DC. Sa bahay, 5 hours, 100%. Pag DC ata yung sa mga mall. 30 minutes, 80%, roughly.
Macha-charge mo ng battery. So, okay na yun, no? Ewan ko lang ngayon sa mga mall. Siguro agawan, kasi konti lang naman charging sa mall. No? Ang dami ng plug-in. So, siguro agawan na rin ngayon sa mall. So, I don't know. Anyway, it's surrounded by piano block. Gustong gusto ko. Tsaka, gustong gusto ko yung button dito. Parang fighter jet, no? Tapos ito parang OD. No, wala kang makikita. Actually, very simple. Kasi nga, pick up naman siya. Yung upuan. Gustong gusto ko yung upuan. Sobrang comfortable. Akala mo, Ford Ranger. Ang Ford kasi, komportableng kotse yun eh. No? People might not know, the Ford is very, very comfortable inside. Yung loob ng interior ng Everest, ng mga Ranger, ng mga Raptor, it's one of the most comfortable vehicles sa interior wise. Kaya gustong gusto ko ng Ford no. But ito, pwedeng lumaban. Tignan mo naman itsura oh. Oh. Yung bolster na dito, tapos ventilated. May butas eh. I'm guessing it's ventilated. No. Ayan ang loob, iikot natin. Pumayag naman si Gilson. First time ko rin makakadrive. Ganda oh. Luwag dun sa loob. Parang the car feels very sturdy. Parang matapang yung dating. No? Ito yung steering wheel natin. Di ganun kalaki, maliit lang. No? Ito may handle pa. Weird oh. Andito pa yung mga drive modes niya rin. Merong sun, crawl, the usual. All-wheel drive to. Pero pwede mo piliin yung terrain. Galing no? Iba na talaga China ngayon eh. Traction control, aircon ata to, park drive, to start engine. No? Okay, so yun lang naman. Ikot na natin. I won't keep the video long. So, gusto ko lang ma-personally ma-drive tong Shark dahil I'm also excited, no? Hindi ako pick-up guy actually. Kung mag-pick up ako, gusto ko yung F-150 na luma, yung mga Lariat, yung mga 99, yung mga 2000, doon, or yung mga Raptor. Okay sa akin yung Raptor, no? So, may handle dito which is very rugged looking, no? Okay, kunin ko na yung susi. You have the key. Dito lang na susi niya, ha? Ay, tignan natin. Tignan natin dyan. Start. Ngayon na ako nakastart. Naka-aircon na agad. Ng electric vehicle actually. BYD. Apple ready. No? Ganun lang. Ayan. So ito electric. Sobrang tahimik. Wala ka narinig. Nakakatakot. It's silently dangerous. So right now, naka 100% tayo. So ewan ko ilang range yan. More than 100 naman siguro yan. Electric tayo. No? Okay, wait lang ha. Oh my God. It's silently eerie. Nakakatakot yung sobrang pagkatahimik ng auto. To think pick up to. Tsaka to think ang laking kotse nito. So ito EV na pick up. Oh my God. Ang laking kotse tsaka ang taas. Commanding view mo. Is very very tall and very strong presence. Ano? Oh my God, the power in instant, walang lag do. Siyempre electric motor tapos dual motor pa yan. 430 horsepower nga or close to 430. And yung ride ang ganda ng ride, hindi matagtag, I have to say. Kaya pala tawang-tawa si Gilson sa ride nito. Yung double wishbone independent suspension. Talagang makes a lot of difference. Diba pag pick up usually matagtag yan sa likod, yung mga Hilux. Yung Navara maganda kasi siya lang yung coil system. Pero ito. Oh my God. Wala kang maririnig na combustion. Tama nga siya, walang mga wiggle-wiggle, yung mga kalansing-kalansing. Wala kang maririnig. Ang galing na kotse. Sulit to. Ikot natin dito. Ito na yata yung exit din eh. Tama, ito na yata yan. We are in somewhere in Talayan. Tama ito. Yun yung Skyway. Oh. So, di pa ako saray. Pick up pa naman. Pero ito pala ang feeling ng electric. It's my first time to drive really a full electric motor. Well, actually, Defender. Electric assist naman yan. Pero mas malakas ang electric power nito eh. Tsaka instant. Oh my God. Oh, wait lang. Buwelta na tayo. Ito, let's navigate the village. Paikot lang naman siguro to.
Sarap i-drive, grabe. Yung upuan niya, napaka-comfortable. Ayun, ang ganda ng upuan na to. Tsaka sa likod, mukhang komportable. Lamig din ng aircon. It's so quiet. Yung quietness niya is very, very eerie. Dangerously quiet. So, hindi nga maririnig to ng mga tao kung may naglalakad dyan sa harap. But here is your POV ng BYD Shark. Such a beautiful car. Nai-inlove ako. Okay, nai-inlove ako. Hindi pa ako mahilig sa mga EV as consistently saying and claiming. Pero no, after driving this one, ang gaan ng steering niya. Grabe. Tsaka napaka-responsive ng steering niya. Hindi mabigat. Ayun o, lumiliko agad oh. Diretso. Putik! Grabe! Nag 99%, nabawasan na. No? Pero may gas ka naman nasasalo, if need be. Grabe yung power na ito. Maganda. Yun, so kung pareho kayo nila Gilson, may business, may farm, you need to hold things. Tapos gusto mo rin, minsan, na feeling kotse, yung makakasakay anak mo sa likod, pamilya mo. Pwede to. Ang ganda ng drive, grabe. Laki ng side mirror. Ranger na Ranger. Ang itsura niya for me. Ayun, pag may kalampag. Oh, kayang-kaya oh. Ito, pangit daan. Oh, ayun oh. Kaya-kaya niya. Ito, pangit daan. Daan natin dito. Ayun oh. Kaya niya. Again, mayroong drive modes. May mga mod, all-wheel drive to, may descent, etc. etc. So, kung ano kaya ng 4x4, kaya din ito. Sa babae nila. Dito. No? So, such a beautiful truck. Nailib ako, sorry. So, BYD, very good job. Sa Shark na to, I'm loving it. Ang sarap i-long drive. I have the gas na sasalo, so hindi ako matatakot. I won't have that anxiety range problem. No, kasi meron naman tayong gasolinang engine sasalo just in case kapusin. Sarap i-drive. Grabe. So that's the BYD Shark for you. Tapusin ko na yung vlog. Park ko lang ulit. No, nakakaya naman kila Gilson. Dala natin yung si Eddie Garcia. Hindi ko na naman nadadrive. So, para neutral. Ito, park pindot. Okay. Dala natin si Shark. Sunday kasi ngayon. So, para lang ma-exercise siya, no? That's the video for today. Hope you guys enjoyed the BYD Shark. If hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe. Help the channel out. Help grow our channel. And I'm loving the Shark so much. Sobrang pogi. Sarap i-drive. It features so much. Di ka ako makakita ng weak point eh. Siguro weak point this will be the first generation. So only the test of time will tell kung tatagal siya or hindi. No? Pero so far, pasado naman kila Gilson sa lifestyle niya, sa farm and everything. Sa Tagaytay, sa Nasugbu, dinadala niya twice a week. Okay naman. So, that's the Shark. Thank you for watching. So please do subscribe. Thank you. Two different levels, I can never relate.